us to wait upon you, because your word, your ways is perfect. So, Lord, you are going to talk to us about the inheritance that we are going to receive from you. Let this topic ignite our hearts to be more grateful, cause our hearts, oh God, to pump more blood, to, Lord, to love you back by loving others, O Ginoong Diyos, especially those who do not know you, that we may continue to pray for them and look for every open doors that you will open, oh God, for us to share the gospel. And please lead us continuously where, when, oh God, and how to go about it, Lord, because you are the perfect evangelist and discipler, O Ginoo. So, Father, we entrust you our study. Let it be written in our hearts. There are so many verses here, but we trust you that you will cause us to really understand your message and treasure the very gift you've given us, our salvation and our inheritance, along with Jesus Christ. Wow, Lord. Enough na unta na Ginoo ngay mong gi-adapt and to be even treated as a servant only. But Lord, no, you're not contented with that. You really want to give what you have given to your Son, because you really love us so much and you want to lavish us with everything that you have and everything that you are. Lord, salamat kaayo. This we pray for your honor and glory in Jesus' name. Amen. So we are in part 3 of defining the law and God's promise to Abraham. And the other Sunday, we discussed about the promises that God accomplished for us, no? Say when God made a promise, these were the things that He accomplished for us. So as a review, mutanaw ta, and is Ailing here? Wala sa Ailing? Asa naman eh? Yun naman po kakita. Ngayon. Nabasa Ailing? Wala na? Okay, wala. Wala pa siya. Hindi lang ko dahil kung nasa Ailing, kang Bisaya lang ko. So, din mag-review ta nga, number 1, ang i-accomplish sa Ginoo nato, pinagi sa iyang promise ngadto ni Abraham is nahimutang anak sa Ginoo, no? Sa atong teksto sa Galatians chapter 3 verse 26. Unya, sa iyang promise diha ni Abraham, nahimutang usa, were made as one with Jesus verse 27. Ug nahimo sa tang usa, nahimutang united with other believers around the globe. We don't know them, but we have the unity of our spirit with them, because we are one in the sight of God. We are His children. Manang di ko pa ta nagkaila na connection. And most of all kaning number 4, the promise of God to Abraham made us heirs of the promise of God. Okay, so mo ni pinakadako niya ganan ko nga makita na to unsa ning heredero dayta kanang na dayta ma-inherit in this world, sa kapobre na to, sa gamay like sa amo gamay ra kay ng kabilin gibutang sa mama naman napadyoy marag mo resist pa gyud ba, makig-away pa gyud samot na jud ang daghan kayo mga kayutaan, mga buildings, mga kwarta ug sa panadinhan, no? But a lot of people gyud yuta ra gyud sa kuko intaw nang ilang ma-inherit, di ba? Yuta sa kuko. So dinhi atong tan-awon nga nahimutang heredero, no, heirs ta along with Jesus Christ. So mo dive in ta ni ini, no? Mo dive in ta ni ini, but because I want us to be very grateful, but I'm getting help here from Topical Bible Encyclopedia and also from God Questions. Okay? So before anything else, ato sang i-define ang word heir or heredero. Okay? Sa biblical nga termino, ang usa ka heredero is usa ka tawo nga na-entitled siya nga mo inherit sa property or titles or positions sa nag-una niya. Typically, mo ni makita nato sa family kung say nasa mama magpapa ato ma-inherit, no? So ang concept ni ining heirship o pag-heredero deeply rooted sa cultural o legal tradition sa ancient Israel. So ito ba yung sa una pa yun ng mga katawan sa Israel. O kani, klaro kaayo, featured kani klaro
kanunay throughout sa scriptures. Now, ang role o rights of an heir significant kaayo in understanding both the Old and New Testament teachings. So, marita sa Old Testament context. Kaya sa Old Testament, ang konsepto sa pagka-eredero is closely tied sa inheritance nga balaod sa Israel. Kay sa Israel, ang pinakamagwangan, no, traditionally, mo joy makakuha sa ako jud kay nga portion, ang primary heir gud siya o double portion pagani sa inheritance. In fact, in Deuteronomy 21 verse 17, gipakita na yun na sa Ginoo kay ang mga katawhan lagi bisag ingon ng Ginoo nga usa ra asawa magminyo mag sila daghan. Ningon na jud ang Ginoo sa Deuteronomy 21 verse 17 nga kinahanglan ikaw nga bana imo jung ilhon ang kamagwangang anak sa imong primerong asawa bisa pagwa nimo ni siya higugmaa. Kinahanglan na siya double portion sa tanan nga naa nimo kay kaning imong kamagwangang anak bisag panay siya dili gyud ni siya ang imong giminyuan o dili gyud ni siya ang first nimo nga sa nani kanang asawa ni nga murag whatever reason nga nakaminyo mo, siya ang sign sa imong strength, first sign sa imong strength. Mao nang ang rights sa firstborn belongs to him. Now on inheritance, dili lang ni siya nga kwarta or kategoryunan nga gitransfer nga naimo. Kung dili kaning inheritance, nag-appeal sa ni sa responsibility. Okay, balik ko na ko. Nag-appeal ni siya sa responsibility nga i-maintain nimo ang family lineage o ang property. Nya makita ba na to kadhanan nis mga Chinese, no? Grabe kay silang maintain sa ilang kuan manang makaning kamagwangan niya. Malagi kay to na among kauban nga Chinese nga na-share sa amo karon lang ko na open akong eyes anak nga. Dato kay sila nagtaga sa ni sila Dinas Manila. Sana nga village din natel, limot ko. But dili sila privilege kaayo nga nasa kwarto para silang eldest. Nar sa sala matog. So tanaw na mo sila sa gawas, wow, alta. Okay, mga dato kaayo. Okay? Pero inana sila ang mga Chinese. Grabe kay sila paghatag og full attention sa kamagwangan. So yung sila nga, kami maraming pera pero nasa labas kami. Kulang na lang, nasa labas ng bahay kami matutulog. So makita lang nato din nga makita nato sa istorya ni Esau o ni Jacob, where si Esau mo ang firstborn, pero iya mong gibaligya ang iyang katungod sa iyang pagkamaguwang, tungod sa lang siyang kagutom. Okay? So mao na nga dili na siya ang natagaan bisan pa og katong hilak na siya may di yun ma-transfer na ngadto sa amahan. Gawas pasad ningon na jud ang Ginoo ngadto ni Jacob nga ang manghod maoy mo inherit kay dili ang kamagwangan. Okay, so nagipili ng Ginoo. So ngarita sa New Testament context, napakadithasa mo kay ang akong kuan. Dai palihog ko ari ning isakero dai. Saba kayo kisa ni. So naganamosod sa akong kwarto. So ngarita sa New Testament context, ang konsepto sa pagka-eredero gi-expand na apil na ang spiritual inheritance. So mo na ni. So kung magtotoo ka ni Kristo, gi-describe ka o gisulti din na sa Romans 8:17 na eredero ka, okay? Uban ni Kristo. Kay kung anak ka sa Ginoo, then eredero jud ta. Okay? So kung si Kristo eredero, ikaw sad eredero sad ka. Unsay nasa Ginoo Hesukristo imo sad na. Kung nanay din sa Romans 8:17. Kung mo suffer ta, willing ta nga mo suffer ta together with him. Di man pwede nga nidawat ta ni Kristo Jesus niya nagunona ta ka Christian na tanod ka to ginabuhi kay hari tanang hari Dios tanang Dios may akong Ginoo. So he can give me everything. So mga pampered kay ta dinhi no. Unsay mga kinabuhi ni Jesus Christ, mao sa na kita. Mo nang ningon dinhi sa Romans 8:17, if we are willing to suffer with him para mag-glorified ta. Kawa may glorification, di makamahimaya, di makamapasidunggan sa Ginoo kung wasad ka ni antos.
Manayon ang moantos masantos. So kani nga passage emphasizes the believer's adoption into God's family ug ang promise sa Ginoo of eternal life and glory. Kanang glory ba di kita katugkad ani nakalami kanindot sa kinabuhi sa langit, no? Murag ya di ba parahadin hibang murag ni angat mong life, ni lamin imong kinabuhi, nya kadugayan murag ay wala may lami ana bitaw. Pero ngadto kuan siya kanang walay room ang kanang madisperate ka, o walay room nga murag maburingan ka, way room nga kanang sani kanang murag parehan ay maor man gyud ni. Wala way room ngadto because it's perfection ngadto, it's perfection. Yawa say anything nga mutandog sa imong joy o sa imong gugma o sa sulod nimo ba? Way mutandog niya. Nakita ko din higit ang tao, nito pa kaya na bas matandog na kita sa sud bang na maguba na tanong dagan na tong utok here there ana niya mawagta na tam out of focus din ta putag sakyanan ba nagdagan tulin tay sakto kaya di sa nilibang das manggan nawagtang siya sa iyang goal. So in ana ta, but this is ang atong pagka-inheritor, ang atong pagka-heir diha sa Ginoo, pagka manununod sa Ginoo is the promise of eternal life and glory. I hope inyo nang isulting balik. To inherit what God has promised is the promise of eternal life and glory. Now, ang New Testament also nag-address sa inclusivity of heirship. Okay? Inclusive na siya. Gi-breakdown, kaya nga naman gi-breakdown ninha ang barrier sa ethnic, kung sa ka Pilipino, baka Chinese ka, Japanese ka, Italian, etc. Giguba na sa Ginoo, ay mong gender, babae, lalaki, wa na da sa Ginoo. Social status mo, publika dato ka, middle class, wa na sa Ginoo. Kay sa atong natuki sa Galatians chapter 3 verse 28-29, isulti ang pulong sa Ginoo, there is neither Jew nor Greek, slave nor free, male nor female, for you are all one in Christ Jesus. And if you belong to Christ, then you are Abraham's seed and heirs according to the promise. So sa Ginoo, Hudiyo ka o Grego ka o lahat kag ilong, das kag ilong, wapa ka o sakto-sakto lang, ulipon ka o dato ka, babae laki ka, wow, you are all in Christ. Okay, so mao nang mo-reflect ni sa fulfillment of God's promise to Abraham. Kay promise sa Ginoo ni Abraham nga tanang na tao sa kalibutan ma-bless tungod sa iyang seed, liso, S-E-E-D, tungod sa iyang murag ultimo nga anak nga maoy muluwas sa kalibutan nga mao si Jesus Christ. Mo sa Genesis chapter 12 verse 3. So manang kinahanglan makasabot yuta ni ana nga ang blessedness, ma-blessed ka, happy ka, maningon nga kanang naka-assurance kung imong dawaton ng Ginoo sa imong kinabuhi. Kung mo surrender ka nga niya sa tanan nga bati nato atong surrender, sa tanan sa mga maayo nato atong surrender, kay ding takibaw mo gamit sa tanang mga naa nato kanang mga gift gyatag sa Ginoo nato. Tendency nato gira kay ta nya sa atong mga weakness asamot na kay kanang weakness na to will lead us to sin, will lead us to kompromiso ta mo lead sa this and that. So manang everything in us ato yung isurrender sa Ginoo. Now kanang heirship and the kingdom of God, ang concept again sa pagka-heredero is integral, appeal ni siya sa pagsabot nato sa gingharian sa Dios. Kay si Hesukristo mismo naghimog mga parables aron pag-illustrate sa principles of inheritance and stewardship. In short, kung nakadawat ka, kung heredero ka, naa kay katungod o gitagaan kag katungod nga maayo ka mo gamit ni ini. So mo nang sa in the parable of the tenants in Mark chapter 12 verse 1 to 12, di ba? Ang heir o ang katong sumusunod, no, ang anak ni gisend sa tag-iya sa vineyard. So nagsymbolize ni sa Jesus Christ as the son nagipada ug rightful heir of God's promises. So may gibuhat ngadto nila pagkakita nila, oy mara ba ni sumusunod ato ning patsyon. Okay, so ilang gipatay. So ang rejection sa heir sa tenants nag-foreshadow sa rejection ni Jesus Christ sa religious
leaders. Mga itong naghimog parable si Jesus Christ, ani. No, tanaga na siya. Yung sa may buhaton samahan, ipatay man niya ilang anak. Ya sila sa nitubag aw suko gud ka kuno jud may ay panis jud ang mga say na ni kanang nagbuhat adto ya they were actually telling themselves nga mo na may tabo namo kay gi-reject man nila si Jesus Christ mo na nga kung tan-aw na to ang inheritance nga gi-promise to believers gi-describe sa 1 Peter chapter 1 verse 4 as imperishable and eternal. Di ma-perish, di siya matangtang, di mahugaw, di mataya, di masunog, di siya mahaluan, di siya ma-perish. Consistent siya. Kay hangtod man sa hangtod, sumaon na kumingong kay luwi kay public kay kuning kalibutan na ayo lagi tanaw ana labi na karon nga maibog kay ka maminaw ng gabihan nila no bilyon man ilang kickback sa government ya kita dinhi luoy katalisod kay ta yang uban pa nag swimming pa nag leptospirosis pa sa Manila nya mga yan ilang kinabuhi lisod kaayo yang maglagot na ka kay na nilang tanang kwarta nga sa posible bisag gani sa iyo daw wag ikakadawat kadaghan pa kayong mga process mo agion para lang jud ka makadawat anang gamay kay ayuda ang ilang bilyon sang imo may makadawat ka og 1,000 labi na dako 1,005 every other month kung kuan ka kung tiguang na ka senior na ka unya kung dool sad ka diha sa luwag dool ka dinha sa mga leaders leader man ka apil ka pirmi sa unsay mga gikan nito na filter na gipanghuaan na masincere lang diri magkuan paghihapon mag-away pa sila din ng sincere nga nangahagbong but we are not that kind of people because we know who we are. Yes, atong life tinga din he is not brand, yung tanaw ka, labi ng secret, tanaw sa Facebook lang yan lang, sige lang suroy, alam nilang ikaon, oy, ako gani, o ko kasuroy, kung ganana na ka ba, musuko na ka, masuya na ka, muna ay sige, tanaw diha, tanaw sa Ginoo, basta sa iyang pulong, focus on Jesus Christ. Kaya ang imong madawat, walay makakawat ni Ana, dili siya madunot, dili siya mataya, ug hangtod sa kangturana. So, meaning, in short, pure, ug di siya mulubad. Niya gireserbar na ni sa Ginoo in heaven for you. Manang kani nga inheritance, dili ni based sa human merit, dili sa imong kagaling mong panabaho, kagaling mo yung paningkamot, manang nimo kang heredero sa Ginoo, wala, wakay gibuhat ako sa duwa sa ko gibuhat to receive this. Kaya para nako, gilukat ko sa Ginoo gikan sa kamatayong dayon o sa kasuko sa amahan niya adto pa ko sa impierno gilukat gilukat ko niya ana and then I will be going in heaven at anymore in hell. Okay na ko, bahala nang akong life din sa earth is good. Basta my life eternal is good. Pero di man gud na nang Ginoo, grabe siya manghatag siya, grabe gud siya. Lukat na ka. Di na wala ka sa ang amahan di namsuko nimo tanang amahan smile na nimo dilan mo kay do sa suko nag-smile na ang tanan pag yun nga na siyang anak imo kay usa din ha nga makita na to later on you'll be reigning, you and me will be reigning, maghari ta uban ni Kristo Jesus. Imagine na gud na kinsa gud ang magari-hari din ha so doon na yun tay mga sulubuon sa trao katong mga tapulan katong mga Christian na sila o kanong bag-upan na Christian man sila unsa ba ni sila basta doon na tay mga katawhan nga we will rule over. Okay? So kung ato nang tan-awon atong i-summarize ang konsepto sa Bible sa pagka-heredero nasudi na ang physical ug ang spiritual. So makita nato ni sa covenant or ang promise sa Ginoo sa mga magtutuo ngadto ni Abraham ug nato karon nga mga dili Israelita kay na-identified naman ta nga iya. So isip mga heredero kitang nagdawat ni ini gitawag ta nga magpuyo gyud ta diha sa kahayag tungod kay mga tawo ta nga hayag ang naong bisan pa og dili kayo nindot atong kinabuhi bisan pag murag nag-aginod. Okay? Pero kung tanawon nimo masag ingon ni David baya, I have been young and now I am old.
And yet, wako'y nakita ang anak sa Diyos nga tangtang ang kamot, o ningon, tagay kubig, wako'y pagkaon, kundili, sila pagani ang manghatag, dili sila ang mudawat. Do you agree that? Kaya ako sa kong ginabuhi, pilara ko mga 3 years ra tingay ko nga nasa Ginoo, din humanan pang kuan ko sa Ginoo tanan, sobrang isod kaayo ang kinabuhi. But wadyo ko nabutang sa sitwasyon nga mangutang ko or mangayo ko from other people, wala yun. Ay maingon mo ko, Ginoo imo mo kong anak Ginoo, ay tugtuguti mawawan ka nga mo manghuam ko, mangkuan ko niya. There were many challenges in my life. Ang first yun ako nga kanang sa ni kanang disgrasya ko ba, share lang ko ani. Nagikan ko nag-minister, ako service na motor. Nya ako motor, natangtang bitang rubber din ha. Nya wa mo ko ikapalit na. So metal. Nya mingaw jud kayo kanang tagunol. Mingaw jud kayo kay mga uddo naman to, kataranta pa ko kay lipay ko sa gibat sa Ginoo. Kita kong nay bata ta pinsadan. Ang bata nagkalikod sa daan. Yan usa ka bata dahil sa atubangan. So, katanaw ka diha din ka mag-drive mag-inana. Ibong ko naana man ako motor magani wa ko na crash ya wa say na atubang nga sakyanan wa say nagsunod nga sakyanan tibong lang ko ro paglingin ako noon sa man to wa ko gibog unsay ni dasmag na ko paglingin ako ang bata naghilak na sa tanya ang dihik ko. That was the only time nga didol ko sa kung magwa kani sinang uding ko na ko'y kwarta nang na ako din sa City Hospital ang bata nang sa manimang di wala ko naligsis siya niligis na ko karon ang yang ilong na ukab man kada ukab saon na ron may ganino dunay doktor nga kanang may gud siya ba may siya mutahi yan ako pang ikuyawan adto is nga after ani kanang kasulon ko sa parents nga ano man ni ana pero ang mga tao diha pa lang daan ina huy sa maning bata uy bago lang gani siya disgrasya kay mukalit na siyang dagan kay dasmagan yung sakyanan ya karon na sad ang motor na sad yang dasmagan ana ba sumon na to yung marakampan din ako iguha ka tumatawhan ako gitong panawagan kay kibaw sila unsa ning bataa na prone kay sa disgrasya kanang mukalit lang dagan but lo and behold kanono gipahuam ko sa akong maguwang pwede itong giulian because I have then at that time na ko yung mga kanang jewelries ba nga sa ni kanang palit-palit ana yun ko nang ako juning ibayad ni yun ako ta magawin ay na day no nang di ko ganahan kay at that time ako magawin dili pa Christian hingo no nang nakautang ko nimo let this be my payment for everything I owe sa katong bata. So dako man ni day dako man ni kung biligya sa nimo na ko di ko ganahan kay actually kanang ganahan kay ko ani nga kwintasa pero kanang I'd rather you have that kaysa diri nako. Bahala na ko nanubra na siya whatever basta diha na siya anak ko ba. So first salamat ko sa Ginoo bisag dili pa siya na ko maguwang medyo botano naman gyud na siya. Sumo nang mga butang maigsunan nga we need to understand nga magpuyo gyud ta knowing we are inheritors, we are heirs along with Jesus Christ. So atong i-embrace, atong dawaton ang privileges ug responsibilities isip mga anak sa Diyos. Kay mao tagabot nga to di ta ka-inherit of anything. Of course, promise naman sa Ginoo no, pero for sure ang inheritance nato will be according to all the obedience and the work assigned to us kung ato bang gibuhat. Mo nang kinahanglan jud ta mo mitas nata dinhi mo trabaho kay human ngadto grabe ang atong life ngadto it's koan kanang nindot na ba? Yes, doon ay mga certain responsibilities gihapon ngadto but it's not like here living here on earth. Okay? Now, narito sa next question. Unsa may but anang co-heirs or joint heirs with Christ? Ano mahimo man tang heredero along with Jesus Christ? So in 1 Peter chapter 1 verse 4, nisulti din si Peter. Now, if we are children, then we are heirs. Kung anak ta sa Ginoo, then manununod ta. Manununod ta sa Dios o manununod ta uban ni Kristo Jesus kung kita ni share kita sa iyang mga pag-antos aron ato sang maangkon o partakers at sharers at sa glory.
So pinagi na nga verse, we share in the suffering of Christ now. Okay? So we will share in the glory of Christ later as his co-heirs or joint heirs. So ato na. So mala lang ni suffer ta karon. Ang importante is the glory that is eternal. Pwede pa kumutong maayo. Why katapusan nga kanindot nga himaya. Okay? So ang term nga heirs or heredero of God nag-emphasize sa atong relationship with God the Father. Isip iyang mga anak, doon na tayo inheritance nga diri ma-perish. Okay? Dili matangtang, makawat, mataya, maguba, ma-spoil, mahaluan, or mo-fade, malubad, kay kini gi-kept in heaven. So ang Greek term sa translation sa heirs refers to those who receive their allotted possession by right of sonship. So nakadawat ka, heredero ka, tungod sa katungod na ikaw na himong anak sa Diyos. Manang sabi tayo sa John 1:12, ningon din nga, in other words, ningon na Ginoo nga, dunay uban nga wajud mo dawat, pero dunay uban nga nidawat niya. Mao na kitagaan sila katungod nga mahimong anak sa Diyos. Dili sa nimong anak tungod sa mama o papa o duha ka individual, lalaking babae nga nagkasabot sila, nga mga anak sila, kay kung dili nahimo kang anak spiritually. Mo na nga beneficiaries ta nga makita na nimo niya sa Matthew 25:34, Galatians 3:29, Colossians 1:12 o chapter 3 verse 24. Now, ganahan ko atong basahon ng Matthew 25 verse 1 to 36. Aron makuha lang nato ang context. Kay kaning verses naghatag nato og panan-awon ba nakaliklik ta unsay mahitabo at the end of the day or at the end of the world. Okay? So, tanatong basahon nato. Akong Bisayon, akong Gritsyo ha, verse 31 sa English manim. Kung ang anak sa tao moabot na sa iyang kahimayaan ug ang mga anghel nga mag-uban niya, muglingkod sa siyang mahimayaong trono. Ug tanang mga nasud mag-gather before him o iyang i-separate ang mga tao from another as a shepherd separates the sheep from the goats. Nya, iyang ibutang ang iyang mga karnero sa right ug ang mga kanding sa left. Then ang hari maingon ngadto sa nasa right, "Oh, ari na mo, blessed by my Father. Take your inheritance." Okay, panalanginan mo sa akong Ama, inyo ning inheritance. Ang kingdom prepared for you since the creation of the world. Please read it again. Verse 34. Then the king, meaning Jesus Christ, will say to those on his right, kung kita anak ta si Ginoo tinuray, nya humana ang katapusang adlaw, mingon si Jesus Christ, "Come, ikaw nga gipanalanginan sa kong amahan, dara imong inheritance." Ang kingdom, because we'll be ruling with Christ, may mo kang king. Dili king ko nga, may mo jud kang king. Siya, ang kingdom nga giandam na para nimo, so wala pa gihimo ang kalibutan. Yan nga si Jesus Christ, kay gigutom ko, you give me something to eat. Giuhaw ko, gitagaan ko nimong mainom. Estranghero ko, imo kong gi-invite. Nagkinalang kong sinina, imo kong gisininaan. Nya, masakiton ko, ala, you look after me. Na ako sa preso, ni bisita juga. No, mukha na ko gamay aniha. Pagtanaw na to din, these are good works. Yes, it's good work. But this good work will not qualify you to become a child of God. Kunya maka-inherit ka o kingdom? No. Tungod kay nakailana ka ni Jesus Christ, tungod kay ang Holy Spirit na nanimo, dahil nahimo kang anak sa Diyos. Okay? Tungod kay anak ka sa Ginoo, ang imong kasing-kasing mausab. Kung daw ka, di na ka daw. Magyatago na ka. Kung kanang dahil kay kag-o niya, wakay paki sa uban, karon maluluyo na ka. Okay? Sumaoni din kaningon si Jesus Christ nga, gigutom ko, imo kong ipakaon, giuhaw ko, imo kong ipaingnom, o ko sininaan, sa inani ka nang masakiton ko, imo kong nag-look after ka na ko, napriso ko, nibisit ka na ko. Now, all these things, personan, is not the good work that we need to do sa mga tao outside sa family of Christ.
Imo ning buhaton first and foremost sa mga family of Jesus Christ. Wala ginaaken. Pastorya lang ko ani ba? Natipas bitaw jud ang iglesia, no? Ang the Church of God ba? Natipas na yun kaita because we are so consumed in putting up a building, gwapo kami ang altar, gwapo kami mga music gadgets, gwapo dyan may dinhan niya, pero medyo nang kita din ha, masud yun na, yung gwapo na dyan na dyan may cameraman, etc. Tanan yun is about exalting the people in the church, the pastor, and everything else, what they have gained sa ilang pagka-Christian. Huwag ang tanang kwarta na din nasa sudra. Instead mong tanan ang tang kwarta nga mag-love offering o itayt sa mga katawhan should be given kay dili man tanang tao nga manimba din ha o magtapok dato. Di man tanang tao din ha healthy sila na sila health care or health whatever. Di man tanang tao din ha. So the church should be helping one another, especially the workers. Manang sa una when I was pastoring the church, I really, barong dyan ko, dili pwede kwaan eh. Kung na nihatag for the workers, dili na mga, for the workers, 100, di mo pa dyan ang i-divided by kung pila mo kabuk workers, kung isud na lang ni siya sa bank, para kung doon ay masakit na worker, then we can get some money. Di ko ingon nga, nasakit siya radyo nakahurot sa kwarta, kay ako kay de siya gawin. No, we can get funds na maka-help sa iya. That will be a testimony for the unbelieving family that we care for one another. Diba? Grabe kung kumbati anto sa mga ubang leaders kay kung ano dyan, isud yun sa dyan fund, dili ayaw. I don't know what they're doing with the money now, but that was it. Okay? So, mo take care ta sa atong mga kaubanan. But even inside the church, please, discerning ka, ta kay wise ka ba? Mga ita sa ginugiya. Tinura ba yun siya nga Christian? Ito na may usog kayo, pirmi mo, may kayo mo nulti-nulti about sa Ginoo, pero pirmi ka makakita, makabantay, makadungog, maka-observe siyang kinabuhi, nga wa siya naglakaw. Sama na siya. Igso na ni mo ni Kristo o dili. Para na ko is, I will help, I'm willing magpabaga kung kailangan tumingan, oy, tabangin taon ni si Koan, I will do that. And I often do that, especially with my workers before. Please, yun ko nga. This is not for me, kaya para na ko, di ko mauwa, kaya di man para ako. Si Koan karon na sakit, etc. If you're willing to give something, please just go and give it to them. Nasa sa hospital, mauni mo na anas. Pero kung na yung mga manood, kaya ganahan sila nga, manood sila, niya simba sa buwanto niya, ganahan din sila, supportahan sila, adisan po. Kung na yung nga, atong ganatan, kadili man ni charity institution dire, family man ta. So, prove first you are a family of Christ or you are a child of God para na po. So, mga nga, importante kay na kung kisay sa mga kaigsuunan nga naglisod, kilalan nga tutamo tabang. Okay? Nya kanang matabang ta in every possible way. So, napriso sila tungo for preaching the gospel, then bisita ta, suportahan na to ang iyang family. Okay, ni may family nga, yung family pro mga lampastangan, mga wild pa kayo, etc. Sige lang, tabangi lang sa. Di ko ningon, dupad yung katanan sa ilang needs, but at least they will see that we are generous when it comes to because of their father or their mother or the son ba or the daughter that really serve wholeheartedly to the Lord. Nasik siya. Look after ta nila. Sa'yo na mago ka namin yun. Uy, magpa-doktor ka. Nakuha ka, pa-doktor ka. Pero di kami yun nga, uy, magpa-doktor ka. If you need money, I'll give you now. Anak, pila kay kusubra kay jud kay tama na kaluoy nimo no wa di kay kuan ana mayra kay tamo yun sige ampo ti ka you have the means sabi mo kaon ko means uy kuangan maganing sa amo niya kung ang Ginoo na impress sa imo nga you give what will you do because everything we have doesn't belong to us man it belongs to the Lord so what will you do when yung Ginoo ay kana kung gihatag nimo dako kay di na para imo so
this is not to raise my chair, or I know nga, Lord, this is just for an illustration. There's a time that, and I didn't campaign or didn't ask anybody to help me yan. Basta pagsuna ko sa hospital, na dyan ko ni gawas, kaya akong but-but ni gawas na dyan, sakit na dyan kaayo, di na dyan sakit na dyan kaayo, kaya nang takit na dyan kayo, una pa man dyan kumingon nga, sige, okay na po, mupipira na ko. Nisod ko po, pira ko, I don't know how to get out of the hospital after the operation. I just have enough money pa down payment. Labi na ito sa mailer, barato mas lang mo na, ito kumudagan. Di sa chongwa, siya mahal kayo na din ako. Na kay 1,000, 2,000, dawato na nila. Okay? But I don't know how I'm going to get out from there. So anyway, short and the long of it, God just provided. I didn't ask anybody. Basta niabot lang yun ang mga means. And then, usa ka pastor. Lagyo pa dyan kaya siya permi sa barili, magmutura siya nga to, ang tupas, unahan pa sa barili, magmutura siya nga to, parehami, yan sige po ingon nga, niya, bro, saan may kuha na siya, kana kadako, ang ingon, gunta ako gani nga, dili pa yun kadako, sakit na mo gaito siya, grabe siya, threshold sa pain, ako dili kay ko maaray, okay, so anyway, shock, niya, pila na ka ba yan? Kung gin-comment mo, ni nga doktor na nag-comment sa kong pagmangko na nangyay, may kayo mo pira, may jud kayo mo pira, wadyo ko na feel na pain, etc. Ato dito, niya mo na ni ang mga possible nga gasto ninyo. May na kayo kong recommend, imo bitang Ginoo. Kanang imong natigom din nga kwarta na ako dako. Kung ano pira, nagatigom ko, ganang tigom na ko, kay mga whatever, if po an emergency na ako kwarta, ingo mong ginuyatag. Dugay pa dugay ko, sipit ko kapos gano'ng malus. Lord, doon ko kaludok yun, inihapag, Lord. Hindi naman pa. Kanang isa yung kumusta ha? Abi na kung naoperahan na. So, alagi, student, so na-operahan na naman siya. Ang kuan mo sa akong anak, bamurag na health card, something anak. Basta na problema, anak, hindi siya kakuan. Ingo, niya siya. Ang talang siya na ako, kaya man sin ko ipakuan mo na siya. Hindi akong heart breaks. Because ang church mo dako ay pinakadako sa Cebu. Daghang mga dato din na pastor ni. Pastor. Dugay nga nag-serve nga pastor. Just like ako, dugay nga nag-serve nga pastor, nobody knows. Naon sana dahil nga nang taga-dire na kabatyon noon na anak ba? So, dili siyang may mong testimony ang church for the rest of the family. For the church will come down, himong sila, kisa man sila, anak mo sila, anak ba? Ang church nila, mutabang dyan. So, kato, ako may gitagaan sa Ginoo sa burden, wala lang kumatanaw kung hatagan ba, kaya tana dyan, actually, kung gitagaan ba siya, in-inform ba siya sa office, etc. Wa man si Judge, kaya abot lang ka, pero di ako. Shucks, yes, kada ko sa amount, ikaw gamay man yun na, kung dato pa nga ko, ningon tiyang Ginoo, i-cover ang tanan mong operation, sa ko, inana nga kwarta. But this is what I have right now, and this is all I have na ako para sa akong, tigtigon ko para sa akong health. So these are things magsuunan. Muna nga, when God just make us His, iyan na gaitang tao, yung makakita kag mga katawhan niya nga nagwadwad yun, nagtrabaho yun, niya ka nang dili gani mo tingog nga, in the first place, di mo allowed mo solicit. Yeah, ang sa kwan sa Ginoo, di man siya na mao. Ang Ginoo never asked for solicitation. Pobre na siya, pero wherever they go, the Father provided them. Di ba? Kasi may nag-touch atong mga babae nga wherever they are, nag-follow mga kababayan niya para, uy, nag-arrange na, uy, madto sila sa kuan, madto sila sa butuan. So, muntak tagi sa kailan to sa butuan niya. Asan na sila mga tugig kahuman niya, kasi may pakaon nila. Ang mga kababayan nga, sila si Mary, guban pa, mao'y mag-una para mag-prepare para nila. Sila si Jesus Christ, kung asa sila, kung manari sa gawas, kung malingko rin sila din ha, dahigdara sila, dahil sa kahoy, huwag mo pakaon lang, okay ra. Because that was our God. And that is the life that Jesus Christ wants us to follow. But wag ganit tagi pa, follow to the fullest sa iyang life, nalisud man jud kay itong life. Uy, manang nga to is, the inheritance that we have, pabra na ko ba nga kanang, wag tag ganahan dyan akong let's talk about it because, grabe,
ang blessing nga gihatag sa Ginoo nato in this life. Manang dita mo focus sa mga kanang mga problema, mga inani, mana kay usahay jud mo focus ka na mawagtang ka, mawagtang ka. Manang it's very important nga kibaw ta nga sure ta nga naa ko ni Kristo. Can you say that? Sure jud ka nga naa ka ni Kristo? Because God will never leave you nor forsake you. Hebrew chapter 13 na, and the context of that is money. Di ka dato. But when you need some form of money, God will provide. Manang sa Galatians 3:29, nagsulti din kung naa ka ni Kristo, then seed ka o nakasabanay ni Abraham o nakapanunod ka sa promise nga gipromise sa Ginoo ni Abraham. Colossians 1:12-14, chapter 3 verse 23-24, nag-ingon din na ang Colossus si Paul mani. Maghatag ta og malipayon nga pasalamat sa amahan nga ni-qualify nato nga mahimutang makashare ta sa inheritance sa iyang mga katawhan nga naa sa gingharian sa kahayag. Kay iya tang giluwas gikan sa pagkaulipon di sa kangitngit ug iya tang gidala ngadto sa gingharian sa iyang anak nga iyang gigugma. Diin siya nga niluwas ka nato ug ipasaylo sa atong mga sala. Colossians 3:23-24. Bisag unsa pa imong gibuhat, buhatan na with all your heart. As if nag-work ka sa Ginoo, dili sa imong amo din sa kalibutan. Kay nasayod man ka nga makadawat kag inheritance from the Lord as a reward. So di na ka magbayan gihatag, uy, unsa man ko ana, uy, mga igsunan ko ako nagpastor-pastor ko for the sake of money. Ako nahagbar ko nung dami. Pero kung nga naabot ko aning mga katuigan sa kadugay bisag wadya mo, no, I don't mind, I don't care, I don't take it against anybody kung mag-love offering sila, mutayik sila o dili, mutabang sila dili sa minister, what, I don't care, ano man, because it is God who will always provide. So para ako kung kabubuton sa Ginoo dili sa tao, kung masigi kong solicit ko panguan pangayo din ha, then ang akong loyalty nasa tao. Kung sa isulti sa tao, sunod ko. Yun ang tao, oy, nakabuhat ko ginana, ayaw ko kisapiha, ikong disiplina, di sa kong disiplina, di sa kong mga sabangan naman, mawagtang pa yun na kung ilo, dako, makayo ni. Dili ingon, anak. Muna, ningon sa 24, kaya nasayod ka, na you will receive an inheritance from the Lord as inheritance. Kay ang imong gisilbihan si Kristo Jesus, dili tao. Dili ito mga lagad og tao, nangalagad da tungod kay si Kristo atong alagaran. Gapon ta diri. Kadto ti kapit na slide kay hugaw na kay among ni si gawas ba sa balay ba. Labato na nagbuhat-buhat dia sa ni may daghang work diri sa likod niya mga hugaw etc. Magawas maribel niya magawas manok ang mga lapok magtampar ka bisag sigsilig na mga mamilit nagsige man og kabasa kapit ko na lang ta. Gaw niya na lang na, uy, konsensyang po sa Ginoo, ikaw nakabalansi ka. Unya, nabi kay kauban din ang way balance. Maglakaw, maribel. Yan, sir, usag kauban ni mo nga, dako kay ng buto akong igagaw. Dako kay na, gabutuan na. Puro ba mga senior. Tanaw ko nga, ako ginilimpyuhon nun doon limpyo ha, kaysa kuan ka kanang saninga, na magbasol ka if somebody will have an accident. Ko, yes, Lord. Limpyo. So, Ana, because we do things not to impress people. We do things because we love the Lord, and most of all nga, Lord, ko tagag inheritance, mura bago sahib mga ni, mura tapulan mga ni ko. Ana ba? So, mo nang ingon sa Ginoo sa Colossians, you work as if you're working in the Lord. Now, Jesus, the only begotten Son of God, mao ang natural nga eredero sa amahan. Kay ang amahan sa Hebrew 5, chapter 5, verse 5, ningon man nga, karon adlaw, suranay sila, Trinity man to, we believe in Trinity, one God, suranay silang tulo. Karon adlaw, ikaw himo na kong anak, ug ako may mong imong amahan. So manang ang inheritance ni Kristo Jesus is ang whole universe, may whole universe, all the planets up there with all other existing, etc. Ug tanan nga nakita o di na to makita. Okay? Sa Ginoo na Hesukristo. Mao na sa Hebrew 1:2, ang anak mo gi-appoint nga
eredero sa tanang butang. Nya kita nga manununod kauban-uban ni Kristo, unsa man ta, adopted, gi-adapt lang ta nga anak. Maka-share sad ta sa inheritance ni Jesus. Warningon nga ang kang Jesus is double portion, ang inyo small portion. No, what He has, we will have. Kagets ka, murag para na ko, di pa kay tat nga kakafatong o kasabot pa dyan kaya na kung sa kadako na, o sa kagrande, o sa kanindot na kay o magita kagawas o matakagawas o ni fly out of earth niya neto sa buwan niya tanaw ta sa earth no wa kuto ba ta sa eroplano, but even then nato sa eroplano when we see the formation of the cloud and we see the form of land, the rivers, etc., mountains, may bitang nabihat ni mo Lord no, kanindot ni mo Lord no, grabe ka nga creator no. Una nga, what belong to Jesus will also belong to us. Unsay na ni Kristo Jesus, imo sa ako sa pakantong ginawa na. So, John 17:22. Si Kristo Jesus, iyang ihatag ang iyang himaya. John 17:22. In 2 Corinthians 8:9, iyang ihatag iyang pagkadato iyang riches. O Hebrew 1:2, and all things ihatag sad ni Kristo Jesus diri nato. We are as welcome in God's family as Jesus is. Kay sa Ephesians chapter 1 verse 6 ningon din na kay gi-accept man ta in the beloved, gi-accept na ta, gidawat na ta samahan tungod sa iyang beloved son Jesus Christ. Mao nang tanan nga na ni Kristo Jesus imo dili. Can you turn on your microphone? Ang tanan nga ni Jesus Christ, there's nothing I have that is not of God. Imo. Okay. Everything that that belongs to Jesus will belong to us, to me. Kay co-heirs man ta of Jesus Christ. So, di pala kita kay katugka, di pa ta ka-imagine kung sa na siya, but ngayon lang ka nga, why dato, pinakadato sa kalibutan karon nakapalit og yuta o part ito sa langit na ba? Nawa. Ano? Wala. Even the few elites kanimo dato kayo nga ni try to dominate, ni try to rule over sa country na to as the whole nation right now, the whole world right now. Mas sila na mohimog one currency, one government, one etc., one religion. Sila na nag-control aning tanan. They cannot buy a place in heaven. Bisag ganing sa buwan opay bisag si ini kaning sa Microsoft was kapalit din ha. Moon. Na nakala naman ta sa moon ang tao. Opa, dato kay sila ha. Bisag si Elon Musk, dato na si Elon Musk, grabe kay mga technology. Opa siya kapalit og yuta dito sa moon. Umingon siya nga katunga sa buwan ako na o 1/4 ani ako. Wow. But just imagine, you will own the moon, all the moons and other stars also, and the sun and everything, the planet. Everything there nga umutan-aw ka sa internet about sa kaning mga discoveries sa mga scientists, sa mga kanindot sa mga stars o ganun sa dinha mga grabe kay nga mga formation nila nga cannot be seen by naked eyes but only by grabe ka intensive kayo taas kayo kuan na telescope. May mga kagabi ka wapo gud tas langit wa pa siya nakaangkon na nawa nabutan dia bandera kang Joji Marangani. So maging suunan, moment na nga to really know what we have. Because mo lagi na nga, if you have Christ, you have everything. So manangon nga, what is lacking in me? Nothing. Ang lacking lang nato is lack of faith from time to time. Mo nang mulikoy-likoy ta. We forget who Jesus Christ is and we forget who we are. Manang mga wagtang ta sa atong paglakaw. Manang sa Galatians chapter 4 verse 7 ingon, di na ka ulipon but anak ka sa Dios, kay anak man ka sa Dios nahimo kag eredero. Himo kag eredero sa Ginoo. Think of all that means. Everything that God owns belong to us as well because we belong to Him. Ang atong eternal inheritance as co-heirs with Christ is the result of the amazing grace of God.
It's all God's grace. Manamukang tataga. Amazing grace. How sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. So, ato musical play nga ani ba? Illustration ni siya kung unsa ta as eredero sa Ginoo. Kaysa pag balhin ni ani gikan sa orphanage nga nilingig kay ang agian ngadto alcoholic ang caretaker so sao na lang sila ngadto. Then nasud siya nga to sa balay nga gwapo jud kaayo niya, loving kayo, caring kayo ang amahan. Yan gi-adapt lang siya. So gikan sa mga wala jud siya to have a fortune, kayamanan at her disposal. Ang yang lisod nga kinabuhi nahimong bright and sunny mo nang kanta siya, tomorrow, tomorrow, I love you tomorrow. You're only a day away. Okay, so mo na ang picture na to what we will be with Christ. Right now, nag-share ta sa suffering of Jesus Christ. It's okay. Bilutos ka, gi-persecute ka, kanang you know, people in this world just do this and that to you. We get hurt, agot na jud kay sa tayo, ganana ta mamaak sa pubaw sa tayo. At the same time, God is telling us, refrain from anger, refrain from bitterness. Ayaw pa ni ano, your emotion, ipa-check sa ako. Ipakuputay yung heart sa ako, kay dili ka ka-control sa imong emotion. And that's what we are. We can never control our emotion. And when our emotion is over our head, bang, tayop dahin ta. One after the other. Namuhuman na ta, kilak na ta, oh Lord, that's a water. But the damage is done. So man nga, let's be willing to partake in the suffering of Jesus Christ here on earth. Di patilaw raman tawa, dili man ang tanan, dili man tumahimo din na tumadawat. We cannot really fully follow his footsteps. But ang yan lang yun is, try to follow it. Okay, by doing so, mo share sa iyang glory, that is Romans chapter 8 verse 17. Kaya sa Ephesians chapter 2:13 na iyon, in Christ Jesus, diha ni Kristo, ikaw sa una, layo jud kay ka, pero gidala na kaniya, gipaduol na kaniya ngadto sa amahan, pinagi sa dugo ni Kristo Jesus. Gipunita sa Ginoo, mga orphans ta ning kalibutan na yagimotang family of God pinagi sa atong pagtuo ni Kristo Jesus. Iyang gi-shower ang iyang blessings din hinato o gi-promise ang tag eternal inheritance. Based sa unsa man atong good works, dili based sa worthiness of Christ himself, based of Christ himself, who he is and what he has done. So unsa man tong inheritance ni Christ na patas number 3. So ang full Bible reference sa inheritance sa believers nasa Ephesians chapter 1 verse 11. Okay, Ephesians chapter 1 verse 11 nagsulti, in Christ nakuha nato ang inheritance ya kita sa predestined gihan-ay na tagihimo nata nga inani ta natay padulngan natay purpose kay siya nga nag-umol nato sumala sa iyang kagustuhan. Ang ubang passages that mention of believers' inheritance nag-include sa Colossians chapter 3:24 and Hebrew chapter 9:15. Now, ang atong inheritance is in a word, unsa? Heaven. Heaven. Okay? Nasa langit. Muna ang sum total of God has promised us in salvation. Pag isave sa Ginoo nato ningon siya, you will be with me in my kingdom forever. So words related to inheritance sa scripture mauning portion and heritage. So manang sa 1 Peter 1:4 balik ka, i-describe ang atong inheritance as never perish, spoil, or fade. Kaning inheritance is kept in heaven for you. So i-distinguish ni sa 4 important qualities. Tanaw na to ng important qualities. Number 1, atong inheritance is imperishable.
Unsay naa to ni Kristo, dili na sa subject sa corruption or decay. Di siya makorrupted, di siya magawan, magtang suka, niya magtang buhugaw, niya nakaya, etc. Dili. In contrast, everything on earth is in the process of decaying. Kung tanan sa kalibutan mo, decay, good. Apil na itong lawas, fall apart, mawagtang, etc., maluya. So, manang the law of entropy affects our houses, our cars. Entropy is kanang di yun, ay imong balay sa unan, in 2000, di na pareha karon. Ay mong car sa una 5 years ago, di na pareha karon. Kaya bisa sa atong lawas. Pero atong treasure in heaven, though unaffected by entropy, okay, Matthew 6:19, those who have been born again are born not of perishable seed, but of imperishable through the living and enduring word of God. Sumuha na siya nga, makita ng usahay, mayroon sila, ano man yung mga born again, kadaghanan, magdugay na tiguang, kinabiyasan. Okay, doon na ang basic truth na. So, sa may secret, when you go always in the presence of God, because nadi ang life na to, nadi ang atong strength, nadi ang tanan. So, sige makagpalayo. Wala naman di ang tanan. And we need that now. Asig lang, kuha naman na ako sa langit. No, we need it now. Mukita akong prayer sa Ginoo nga, Lord, I'm praying that also for everyone, kay kaglahan nato din seniors, Lord. Please, equip us with everything we need in this life. Ang mga mata, makakita, dungong, makasimhot, pakataste, etc. Ang mga sasud, ang mga lins, ang mga tiil, makalakaw pa mi, makapatid-patid pa miglata, di alamin akong wami kwarta. O kaya na, Lord, yung makalibang mi, makaihi mi, ma-function pa ang tanan o Ginoo until you take us home. That's my fervent prayer for the Lord. Lord, please don't allow this body to suffer. Yan, nara ko kami sa hospital, hospital. Of course, sa case ni Son, it's grabe ang kuha sa Ginoo. Ituyo yun niya nga masakit siya para makapenetrate siya sa hospital. Karon nga wala siya sa hospital, nakapenetrate siya sa mga tao sa park. Tuwas labi to sa park most of the time, almost every day gani. That's their way of breathing fresh air. Kay sarado kay ilang balay nga asang utot nila dinhan, moray ilang gisuyop-suyop kanunay. Okay? So man nga we need to really understand that atong inheritance unspoiled. What we have is Christ is free. Dili siya ma-deform, di siya ma-debase, di siya ma-degrade. Kay nothing on earth is perfect. Kay bisag ang pinaka-beautiful kay nga work on this world flawed. Doon na gamay nga, dili siya perfect. Kung tanaw ta closely, makakita yuta nga, uy, na may gamay nga kuan diri, di man sa insakto. Pero ang Kristo Jesus perfect, kay siya ang holy, blameless, pure, set apart from sinners, exalted above the heavens. 7:28. Ang atong inheritance niya, holy sad, blameless sad, exalted and pure sad. Kay why earthly corruption or weakness can touch what God has bestowed. As a Revelation 21:27, now nothing impure will ever enter the New Jerusalem, nor will anyone who does what is shameful or deceitful. So dito ko yawan o mabaha, makurod siya, mataya, mawagtang, mga kigsuunan. So usap ko nang ipabuhat des mga tao din hanga ng ngaw ka kwarta sa mga tao. Kung ilang hope is on this wealth, ang atong hope is there in heaven. Manang ang atong inheritance is unfading. Kaya unsay naa nato diha ni Kristo, enduring possession siya nga di mawagta na bitaw ban dato kay namatay ang parents, wow gapong dato kay sa hungon pila ka years no ubre kay nagipulapo sa daan munay chinilas sugaw kayo kay gi spend man in wild living. Pero kaning inheritance nato din he is unfading. So, isip kita mga binuhat na sa kalibutan, hard kaayo for us to imagine color nga dili mo lubad, no? So, kung saan ka ito, mulupad yun na. Excitement that never flags or value that never depreciates. Munaog yun na ang value. And anything munaog yun na. Pero ang atong inheritance, dili man di ka sa kalibutan. Di siya mo depreciate. Di mo naog ang value. Its glorious intensity will never diminish. God says, I am making, saan na ito na yung kungkuhan? Up. I am making everything, yeah, sorry, ha? Nawagta na. Nawagta ko. Sorry. Revelation 21:27. Balik akong cursor ni balik sa beginning. Revelation 21:5.
Revelation. I am making everything new. I'm making everything new. Imperishable. Okay. Unspoiled, the base degrade. Revelation 29:27. Okay, nothing impure will ever enter Jerusalem, nor anyone who does what is shameful or deceitful. Atong inheritance is unfading. So enduring, no? Possession. Munang ingon na nga, ang whatever colors, mo fade yun na siya. Pero ang sa ato, dili. Munang Revelation 21:5, I'm making everything new. Okay, so why susama atong inheritance dili susama din nato ikatandi din sa kalibutan. Iwas na atong inheritance in Christ is reserved. So, meaning, kept, gihipo sa sa langit, way makakawat, ikaw may nga, asan ako, butang niya akong gold, oy, bar, ako'y gold bar, ako'y whatever, dili na makawat, your crown of glory, naa ang imong name diha gisuwat. Although we enjoy many blessings as children of God here on earth, ang atong tinud nga inheritance, ang atong tinud nga balay is reserved for us in heaven. Manang si Abraham ug ang uban pa, naglook forward sila sa city nga ang foundation ug ang architect ug ang builder ang Ginoo manang Hebrew chapter 11. Ang Holy Spirit also nag-guarantee nato nga makareceive tag eternal life in the world to come. 2 Corinthians 1:22. Kung mo believe ka, kung mo believe ka, na-mark ka with a seal. Kibaw ba ka na siliyuhan ta with the promised Holy Spirit? Kay mao na ang deposit guaranteeing our inheritance. Instead natataka na tamo na ay mo patato. Kay sa sayawa sa kanang tato-tato karon gitatuhan na ka sa Ginoo. Ephesians chapter 1 verse 13 to 14. So, we pray ang Ginoong Jesucristo sa John 17:11. Father, protect them by the power of your name. Sumunang secure ta, guarded ta by the Almighty Himself, sure ta sa atong inheritance, equally secure. So, why sa payon, ulong sa pangkuan dako nga na mo ni, why makakawat? Okay? Mang John 10:28-29. Ningon ang Ginoo, I give them eternal life and they shall never perish. No one will snatch them out of my hand. My Father has given them to me is greater than all. No one can snatch them out of my hand. So as God's children, adopted into His family, assured of inheritance for our Heavenly Father. So heirs ta, co-heirs with Christ, kung maliko na to, Romans 8:17, mo partake ta sa suffering also ni Jesus Christ. Aron madawat na to ang kaymayaan. So kaning heavenly heritage is God's purpose and will for us. Yung domini. Ang heavenly heritage is God's purpose and will. Iyang kabubuton mo ni iyang gusto. Ephesians 1:11. Okay, so we receive the promise of our inheritance by hearing the word of truth. Kaya man kinahanglan, sige tag paminaw sa wulong sa Ginoo, sige tag basa, sige tag meditate sa word of God. Yung mutuod yun ni Kristo Jesus. Ephesians chapter 1 verse 13. So one day, maato na dyan nga portion, kanang full inheritance, yung ni John Calvin, we do not have the full enjoyment of it at present. Pero nilakaw ta, nilaon ta, wata ka kita sa mga things na as if naa siya karon, but naglakaw ta pinagi sa pagtuo. Although then the world gives itself liberty to trample us underfoot, as they say. Although our Lord keeps us stride with many temptations, bisag daghan tag kalisdanan, bisag yatak-yatakan ta sa kalibutan, although gihumble down ta sa Ginoo in many ways, kay karnero man ta niya, murag sa tag mga karnero nga pangpugutan na sa liog, but natapirmi sa kamatayon, nagtuaw ta dinha, pero di ta destitute. In short, wata makwangi. Nakita na to ang Holy Spirit nga nagpangluk sa atong kasing-kasing. Natay something nga muhatag yung tag-praise sa Ginoo bisan baka sa tilwa sa tentasyon. Mana nga kinahanglan mamalipayon yun ta. Mumorn sa tamuhilag sa tamugrieve sa ta, muhatag sa pasalamat sa Ginoo. Makontento sa ta. Lawas sa tanan, wait yun ta.
They that wait upon the Lord shall renew His strength. Okay, so kang Calvin na nga sermon akong ibasa. So when we understand o i-value na to ang glory, ang kamayaan na atong ipaabot, makalahutay ta. Ito ba? Whatever comes our way in this life, makalahutay ta. We can give God the praise even during sa trials because ito naman tayo garantiya na madawat na to ang iyang i-promise. Kaya gisulti din He, for our life and momentary troubles are achieving for us an eternal glory far outweighs them all. Ang kaning mga problema, gamay ra kaayo ni sa dako kayong kahimayaan nga eternal nga ihatag sa Ginoo nato. 2 Corinthians chapter 4 verse 17. Revelation gives us a brief but beautiful description sa atong inheritance. Ningon ninha ang Ginoo, every tear sa tumata wala na. Wala na kamatayon, wala na kagulanan, wala na hilak, wala na kasakit. Kay ang old order, humana. God and man will dwell together. Maghiusa na ta sa Ginoo. Kay ang tanan will be made new. Ang city, bejeweled, grabe kang jewelries sa city. Dagko kayo will be our residence. Ang river of life will issue, ang river of life will issue from God's throne. The healing tree of life with 12 kinds of fruit will grow there. There will be no night there because wala na gabi, because the eternal light of the Lamb will fill the new heaven and new earth and shine upon all the heirs of God. David writes, Lord, you alone are my portion and my cup. You make my life secure. The boundary lines have fallen for me in pleasant places. Surely I have a delightful inheritance. Psalm 16. And this is why we fix our eyes not on what is seen. Kita mo tanaw sa unsay nakita nato, but ang atong i-fix na to atong eyes sa di makita. Kay may balik-balik brother ma'am. What is unseen is real. Ang tinuod yun is kanang di makita. Kay what is seen is temporary, but what is unseen is eternal. 2 Corinthians chapter 4 verse 18. So let's close in prayer. Father, help us indeed to fix our eyes on Jesus, our God, our eternal one, the God who gave everything, who made all things possible for us with you, oh God. Help us to fix our eyes not on the temporary, but to what is eternal. Lord, your word, grabe kadagan itong words, Lord, dihatag naman din. Nagampo ko nga nasudyo ni, nakaministeryo na mo, sa matausan na mo, kay nakibaw what's going on in the lives of each and everyone right now, the challenges nga mong face, Lord, but you are God. Or maybe there's a challenge coming, and you're preparing our hearts already to look ahead on you, to focus our eyes on you, Lord. Please, ayo tagtuguti nga mawanay mi, ay tagtuguti, Lord God, nga mabiyaan ni or maunsa mi, takilpo mi yan mi kabangon. Please, Lord God, you are the God who started the work in us and you will finish it, oh God, as you've said in Philippians chapter 1 verse 6. Father, thank you for your word. Thank you for this great assurance and the privilege of knowing what we have, oh God, through your Son, Jesus Christ. Father, you are just so good to us and we just want to give everything back to you. So Lord, guide us, order our steps. Sabi, di ba sa among stepping button, you know, patras ba, pa-forward, pa-kilid ba, or right, sideward ba, cross-step ba. Lord, we don't know, but you know, Lord, you know how we should live this life correctly. Because at times we think we are living correctly, but one a day, itipas na dahil. Lord, far be it that we do that. So Father, receive the honor, the glory, and the praises in Jesus' mighty name, and everybody